Ephesians chapter 1, sa New Living Translation, ito po ang sinasabi. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Paki-underline po yung salitang blessed. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Underline the second keyword, chose. Verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Verse 6, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Kung nakuha po niyan, kung hawak po ninyo inyong mga Bibles, nais ko pong hilingin kayo na i-underline ang mga keywords na yan sapagkat yan po ang magiging outline natin ngayong gabi. Mula sa mga talatang ito, Efeso 1:3 hanggang 8, bibigyan ko po kayo ng 7 mga keywords para madali nating matandaan ang nilalaman ng mga talatang ito. Ito po ay mahabang aralin. Ito ang ating identity change, ang mga nangyari sa buhay natin nung tayo'y tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Una, letter A, alphabetical order. A, adopted. Verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Pangalawa, letter B, blessed. God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Pangatlo, C, chosen. God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Verse 7, letter D, declared free. God purchased our freedom. Talatang 7, second part. Enriched. God is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Enriched. And then F, forgiven. Verse 7, God forgave our sins. And and the last one, grace granted. Verse 6, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Actually, marami pa po yan eh. Mahaba yan. Kung babaybayan natin ang buong mga nilalaman na aklat ng Efeso, marami yan. Pero sa pasimula, ito ang gusto natin gawin. Gusto po natin maintindihan na ang dahilan kaya tayo iniligtas ng ating Panginoon ay para maibalik tayo muli sa Ama. Naalala niyo sinabi ko last time. Ang mga mensahe ni Jesus Christ, isa lang kanyang topic, ibalik ang direksyon ng ating mga isipan at puso sa Ama na lumikha sa ating lahat. Alright, so ngayon, pag-usapan po natin yan kasi mahalagang maintindihan natin to kasi maraming mga tao hindi maliwanag sa kanila yung kanilang sense of identity. Kung tayo bilang mga lingkod ng Diyos, mga pastor, mga leaders, hindi natin nauunawaan ang mga bagay na to, magkakaroon tayo ng mga effort, gagawa tayo ng mga human effort para i-promote yung ating sarili, which is not really good. Kapag nagyayabang na tayo, nakikita natin yung ating mga sarili, parang binababa tayong mga tao, magmamalaki tayo, magmamataas, hindi nasusunod yung pattern na dapat nating maunawaan. Now, get this before we begin this message. Ang objective ng ating Panginoon ay mag-create ng pamilya, hindi ba? So, gumawa siya ng pamilya sa langit, pamilya dito sa lupa. At ang objective niya ay magkaroon tayo ng resemblance sa Kanya. Resemblance, pakisulat yung salitang yan, wala sa manuscript yan. Resemblance, ang ibig sabihin, maging kamukha tayo niya. In the Old Testament, ang resemblance na sinasabi ay maging God-like. In the New Testament, ang resemblance na sinasabi ay maging Christ-like. Sumatotal, ang gusto ng Diyos ay maging kamukha tayo ni Jesus Christ, di ba? Ephesians chapter 5 verse 1, maging ano daw tayo? Maging mga imitators of God as His children. Alright, so punta na po tayo dun sa concept ng adoption. Medyo mahaba po ito, hindi ko alam kung matatapos ko. Kung hindi ko matapos, pakibasa na lang ang manuscript. Okay, balikan natin ang ating outline. Basahin ang mga susunod. Adopted, blessed, chosen, declared free, enriched, forgiven, and grace granted. Yan ang simpleng outline ng mensaheng ito. So ang gagawin natin ito, medyo malalim ito eh. Iisa-isahin natin ito. Ang bawat isa po ng word na yan, isang word na yan,
ay parang isang buong mensahe yan. So, pagkakasyahin natin ang oras natin sa konting sandaling meron tayo. Pupuntahan natin ngayong araw ay yung concept ng adopted. Ano ba yung adopted? Yan ay nasa verse 5. God decided in advance to adopt us. Ang ibig sabihin, by His sovereign will, bago pa tayo isinilang, ang objective niya ay i-adopt tayo. Paano? By bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Magandang sagutin muna natin yung tanong na bakit ba tayo dapat i-adapt? Magandang tanong yan. Tanong, sino ba yung ina-adapt muna? Ang ina-adapt di yung walang magulang, hindi ba? So yung walang magulang, yan ang dapat i-adapt. So, bakit tayo i-adapt? Well, it begins with an understanding na tayo ay mga orphans. Alala natin yung mensahe last week, di ba? Kaya tayong lahat ay merong orphanitis. So, ditin na natin ng unti-unti ang mga bagay na ito para maging maliwanag sa atin. Ha? Kasi may mga taong hindi naiintindihan ito. Balik tayo sa Genesis chapter 1 verse 27. Alam niyo na yung kwento, pero magandang balikan. So, ang unang bahagi ng kwento, alam niyo na, di ba? Nilikha ng Diyos ang mga tao. Meron siyang nilikhang mga spirit beings, tapos meron siyang ginawang mga human beings. And sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Liwanagin natin muna ito. Nung sinabi ni Jesus, nung sinabi ng Ama, ng Espiritu ng Diyos, let us make man after our own image and likeness. Hindi po yun yung Trinity na nag-uusap-usap. Kasi kung sinabi niya yun sa isa't isa, let's assume na nag-uusap ang Trinity. Alam na nila yun, di ba? Kasi isa lang naman ang isip nilang tatlo, di ba? The three is actually one. So, sino kausap niya? Di yung mga beings na natira pagkatapos magrebelde, yung ibang mga beings. May mga nagsasabi na 1/3 ng mga anghel ay naging sumama kay Satanas. Walang nakasulat na gano'n sa Bible. Ang alam lang natin ay merong mga nagrebelde, hindi natin alam kung ilan, pero sila yung mga beings na ito yung mga beings in the spirit realm. Ha? So merong mga beings dun sa langit, merong mga beings sa lupa. So sabi ng Diyos, let us make man in our own image. Ano yung image? Image na kawangis ng Diyos. Pagkatapos, mabasa natin sa talatang 20, God created man in His own image after His. Alright. May panuntunan sa hardin. Ang utos, pwedeng kainin ng lahat, maliban lamang sa bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Pag kinain mo yan, itong mahalagang maintindihan natin, kayo'y mamamatay. Kayo'y mamamatay. Kinain ba o hindi? Kinain, di ba? So, nung kinain nila, sila namatay. Ha? Sabi ng Diyos, mamamatay. Ito nangyari. So the Lord banished them from the Garden of Eden and He placed a flaming sword and flashed back and forth to guard the way to the tree of life. Alright, stop na tayo doon. Ano ang nangyari doon sa mga spirit beings na humiwalay sa naging mga orphans? Itong mga isa sa mga beings na to, the devil himself tempted Eve and then eventually tempted Adam. Ang nangyari, natokso silang dalawa at sila'y napahiwalay din sa Diyos. Therefore, yung mga spirit beings ay naging orphan, yung mga human beings ay naging orphan, kaya lahat ng taong isinilang sa mundo ay mayroong orphanitis. Detached from the Father, paki-off lang po ang ating mga mic. Detached from the Father, ngayong napahiwalay na tayo sa Ama, ang lahat ay naging orphan. Ito ang dahilan kaya kailangan tayong i-adopt. Question na po ba? Bakit kailangan kang i-adopt? Kasi lahat ng taong isinilang sa mundo ay mga orphans. Therefore, meron tayong lahat na sakit na orphanitis, ang pagkakipaghiwalay sa Ama. Kaya yan sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:12. Nang si Adan ay magkasala, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng ano? Kamatayan. Babalikan natin yung sinabi ng Diyos sa hardin. Kayo'y mamamatay. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin ng death doon ay mapahiwalay sa Diyos. So death, paghiwalay sa Diyos, ay kumalat sa lahat ng mga tao, kaya ang lahat ng tao ay nangagkasala. Iyon ang dahilan. Sa description naman ni Apostle Paul,
napunta naman tayo sa chapter 2, forward tayo ng konti. In-enumerate niya ang condition ng lahat ng mga tao na may orphanitis, yung mga napahiwalay. Ito, past tense. Basahin natin, ha? Urong tayo sa chapter 2 muna ng Ephesians. Kanina nasa chapter 1. Punta tayo sa chapter 2. Once you were dead, ayun na naman yung salitang dead. Ano ibig sabihin ng dead? Hiwalay sa Diyos. Ulitin ko lang po, ha? Sa tuwing makikita niyo po ang salitang death sa Bible, kadalasan ang ibig sabihin niyan ay hindi cessation of life. Death does not mean cessation of life. Ang ibig sabihin, ang kamatayang binabanggit dito ay hindi paghinto ng buhay, kundi paglipat mula sa isang buhay patungo sa kabilang buhay o pakikipaghiwalay sa Diyos. Alright. So once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live just like the rest of the world. Teka, sorry, nawala tuloy ang aking PowerPoint. Okay. Hindi lang po. Okay, sana tayo. Sorry. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers of the unseen world. Nakita niyo ba yan? Merong unseen world? Ayan. He is the spirit that works in the hearts of those who refuse to obey God. Yan ang description ng unseen world. Mga espiritong hindi nakikita na pakalat-kalat yan sa kapaligiran. Sunod na talata, all of us used to live that way, following the desires and inclinations, underline this, of our sinful nature. By our very nature, inulitan naman, we were subject to God's anger just like everyone else. Ano ibig sabihin ng nature? Yung nature na yan ay yung inherent or basic inner quality. O, pakinggan ng gusto, part ito ng Soteriology 101. Nang si Adan at si Eva ay magkasala, they lost God's nature and took on the nature of the evil one. Ang tawag dyan ay sinful nature. Therefore, ang lahat ng tao na wala kay Kristo ay mayroong sinful nature. Kaya kailangan siyang tumanggap ng bagong nature, yung spiritual nature. Ang espiritu natin ay patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, kaya kailangan natin si Holy Spirit para tayo ay mabuhay muli. Alright, sinamarize ko po ang characteristic ng spiritual orphans mula sa Ephesians chapter 2 at ito na ang summary. Dead, detached from God, living in sin, obedient to the devil, refuses to obey God, following the desires of the sinful nature, and subject to God's anger. Ibig sabihin, hell-bound. Di ba? Lagi ko lamang po isa pang bagay dito, ha. Iniligtas tayo ng Diyos. Okay? Iniligtas tayo ng Diyos hindi dahil may kapangyarihan ang demonyo. Iniligtas tayo ng Diyos laban sa kanyang galit. Kaya yun ang sanabi, we have all become children of wrath. Ibig sabihin, galit ang Diyos sa mga taong makasalanan. Yun. And so, dahil doon, impyerno ang destinasyon. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, itong maliwanag na salita, itong sinabi niya sa mga orphans. Nang nakipagharap si Jesus sa mga scribes and Pharisees, sa mga religious leaders, sabi niya, kung ang Diyos ang inyong ama, mamahalin niyo ako. Dahil ako ay pumunta sa inyo galing sa Kanya. I'm not here on my own. He sent me. Pinadala ako. Sinugo ako ng Ama. Why can't you understand what I'm saying? Bakit hindi ako maintindihan? Dahil hindi niyo ako pinapakinggan. Itong sumunod, matindi. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the things that he does. Matindi. Yan ang description ng lahat ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Sino siya? He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a what? A liar and a father of lies. Yun ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga di mananampalataya, sa mga di anak ng Diyos. Therefore, we conclude na ang lahat ng mga taong isinilang sa mundong ito ay ano? Orphans. Orphans yung mga
Pumiwalay ay yung orphans dahil tayo ay hiwalay sa Diyos. Walang batang pinanganak na matino. Lahat ng batang pinanganak ay masama. Hindi mo na kailangan turuan ng batang magsinungaling. Normal na yang magsisinungaling. So huwag kayo magtataka kung bakit nagsisinungaling ang mga bata. Kanino ba nagbanat ang batang ito sinungaling? Hindi man na doon sa ama niya, sa demonyo, di ba? Kaya kinakailangan natin ng kaligtasan. So maliwanag po ba? So yon ang description ng mga tao na hiwalay sa Diyos, mga orphans na merong orphanitis, walang pag-asa, punong-puno ng puot, galit at sumusunod sa dikta ng kanilang mga sinful nature. Magandang ituro ito sa mga tao sa church. Pero may magandang balita. Balik tayo sa hardin para sa magandang balita. Sa hardin pa lang may magandang balita na, oo, hindi mo na kailangan muna pumunta sa gospel records kasi may magandang balita dun sa hardin. Balik tayo dun sa hardin. Sa Genesis chapter 3 verse 7, nang magkasala si Eva at si Adan, anong ginawa? Nagtahi ang mga unang mananahi, si Eva at si Adan, nagtahi ng mga fig leaves. Siguro maraming figs doon, di ba? Para balutin ang kanilang sarili. Ano yan? Picture yan ng human effort para i-cover ang mga kasalanan natin. Yan ang religion, fig leaves. Mga pangsamantalang pangtapal sa ating konsensyang punong-puno ng kasalanan. Pero ano naman po ang ginawa ng Diyos? Basahin niyo po yung verse 21. The Lord God made clothing from animal skins for them. Ano yan? Yan ang picture ng God's grace. He took the initiative to cover our sinfulness. Kuha niyo na. Tanong. Para balutan ng Diyos ng animal skin, kailangan siyang pumatay ng animal. Tama? At kung tayo ay normal na tao, hindi lang isang damit ang isusuot niya, hindi ba? Kasi kailangan lang magpalit ng damit. Magpapalit sila ng wardrobe. Tanong, paano nakuha ng Diyos ang animal skin? Ganda tanong yun, di ba? Paano? Tumatakbo yung tupa, hinawakan sa buntot, at hinablot, boom! Natanggal ang skin. Siyempre, hindi pwede mangyari yun, di ba? Ang ginawa ng Diyos ay ipinakita kay Eva at kay Adan ang kahalagahan ng sakripisyo. Para sila'y mabalutan, kinakailangang may mamatay na hayop. May mahayop na mamamatay para mabalutan yung kanilang kahubaran. Guess yan ang picture. Ito ay mahalagang konsepto sa soteriology. Kasi may batas ang Diyos. Binanggit doon sa Hebrews 9:22. Ano batas ng Diyos? Bawat kasalanan gagawin ng tao, babayaran mo ng dugo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Yan ang batas ng Diyos. So, kinakailangang magbuhos ng dugo. Sa kauna-unahang pagkakataon, maiintindihan ni Eva at ni Adan ang bigat ng kanilang kasalanan. Na yung kanilang kasalanan ay nagdulot ng pakikipaghiwalay at para mapagtakpan ng Diyos yung kanilang kasalanan, kinakailangang may hayop na mamatay. Thus, pinakita ng Panginoon sa kanila ang kahalagahan ng blood sacrifice. Ito na yung tindi ng theology dito. Nang araw ng huling hapunan, binanggit ni Jesus ang mga bagay na ito nung kanyang ibibigay na angkap sa kanyang mga apostol. Ano sabi niya? This cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. So, kailangan ng dugo. Yun ang nangyari. So, pinaliwanag ni Jesus Christ kaagad mula sa konsepto nito na siya yung kordero ng Diyos. Siya yung magbibigay ng dugo. Bakit? Ang Diyos ay walang dugo kasi siya ay espiritu. Kaya kailangan siyang magkatawang tao para magkaroon ng buhay, magkaroon ng dugo, at para maibayad niya yung kanyang dugo na requirement niya sa kapatawaran ng kasalanan ng mga taong nagkasala sa kanya. Kasi na? Alright. So, pabalikan natin yung Colossians para maging mas malalim pa ang konsepto, ang kapahiwatigan patungkol sa kahalagahan ng blood sacrifice. Colossians chapter 1, verse 9 to 21. Basahin natin ng unti-unti.
For God in all His fullness was pleased to live in Christ. Ang Ama, ang Diyos ay nanahan kay Kristo at sa pamamagitan niya and through Him, God reconciled everything. Nakita niyo po ba ito? Everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Ibig sabihin, yung objective niya na mabuo yung kanyang spiritual at physical na pamilya ay natupad na sa magitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung mga spirit beings na hindi nagrebelde sa kanya at saka yung mga human beings ay mag-unite na ulit sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pamagitan ng kanyang dugo. This includes you, tayong lahat yan, who were once far away from God. You were enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Yet now, He has reconciled you with Him to Himself. Paano? Through the death of Christ in His physical body. Ayun. And then as a result, He has brought you into His own presence and you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Yan yung concept ng justification. You have been justified as if you have not sinned. Yan ay mahalagang konsepto na dapat nating maintindihan. Bago yung Galatians na yan, nais ko pong tingnan po ninyo yung responsibility ng tao at yung ginawa na ng Diyos. Palaging merong parte ang Diyos at merong parte yung tao. Ang ibig sabihin po nito, merong responsibilidad ang tao na mag-respond dun sa ginawa na ng Diyos. Na laging dalawa. Sa salvation, laging two parts yan. God's part and our part. So, nais ko pong tingnan ang mga susunod na talata para maidiin ko po yung konsepto ng papel ng Diyos at papel naman ng tao. Halimbawa ito, Galatians 3. Christ has bought us with His own blood and made us free. And by putting our trust in Christ, we receive the Holy Spirit as He has promised. Tignan po ninyo yung dalawang aspetong yan, ha? Ang part ng Diyos ay binigyan niya tayo ng kalayaan. Ika nga, kinalag niya yung mga kadena, binuksan yung gate, tinanggal ang kandado para bigyan tayo ng kalayaan. Ano naman trabaho mo? Pagtiwalaan mo siya at tanggapin mo ang kanyang banal na Espiritu Santo. So, laging may God's part at saka merong human part. Okay? Hindi pwedeng isa. Okay, punta tayo sa 1 Peter. Ito maganda to. For you know that God paid a ransom. Sino nag-paid? Si God. To save you from the empty life you inherited from your ancestors. Galing kay Adam at Eve. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood, the sinless, spotless lamb. God chose Him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, has been revealed for your sake. Through Christ, you have come to trust God. You have placed your faith in God because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. O, ito na naman tayo, ha. Tingnan natin. Ano yung part ng Diyos? He paid the ransom. Siya ang nagbayad ng ransom. Paano? By His precious blood. Ano namang part natin? We must trust Him and place our faith and hope in Him alone for our salvation. Nakuha po ba ninyo? Merong responsibilidad ang tao sa nagawa ng tapos na trabaho ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Alright? So mahalaga po yan, ha, para maintindihan natin. Ito, John chapter 1, verse 12. Alam niyo na to, di ba? All who believed in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn, not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. A birth that comes from God. Ang ibig sabihin po nito, merong parte na naman tayo. Ang parte ng Diyos, bibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kailan? Kapag tayo'y naniwala o sumampalataya at tumanggap sa Kanya. Kasi yun ang sinabi ng talata. Di ba? Balikan natin. Kasi maraming mga tao, sabi, ay tapos na yan, ginawa na yan. Eh may trabaho, di ba? All who believe and accepted Him. Ibig sabihin, hindi lahat na save. Merong responsibilidad ang tao para siya ay masave.
Kasi na? Alright, ito pa. Hebrews chapter 10. Actually, marami pa yan. Kaya lang hindi ko ma-detail. Hebrews 10, 19 to 25. Ito na ha. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus Christ. By his death, Jesus opened a new and living way through the curtain into the most holy place. O, ito na. May parte na naman ng Diyos dyan. Binuksan niya yung life-giving way. Binuksan na niya. Ano naman trabaho mo? We must enter without fear or we enter with boldness. Okay. Bago ko ituloy yan, gusto ko lamang pong idiin yung konsepto na ito. Kasi merong, di ba, yung Calvinism versus Arminianism sa theology. Nagkakagulo yung mga tao. Akala ko ba alam na ng Diyos kung sino maliligtas? O bakit ganon, di ba? So, palaging merong human responsibility. Okay? Doon po sa isa kong manuscript, pinaliwanag ko na po yan, so hindi ko na i-detalya. Ang punto ko ganito, merong utos ang Diyos at meron kang dapat gawin. Hindi ito nangyayari automatic. Walang taong pinapanganak na Christian na. Ang lahat ng tao ay gagawa ng desisyon na sumunod kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Walang automatic na Kristyanismo. Tsaka, huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga tataong nagsasabing, yan, dati ng Christian yan pero hindi na yan Christian ngayon. Talaga, hindi yan naging mananampalataya kahit kailan. Bakit? Kasi kung totoong mananampalataya niyan at nandiyan ang Holy Spirit niya, mananatili yan sa Panginoon. Pero po active po yan sa simbahan. Lagi nag-praise and worship team leader pa yan. Kung ano-ano mga sinasabi ng mga tao. Kahit na yan nagsisimba araw-araw, kahit minsan siya pa yung pastor doon sa church. Problema yan, di ba? Mga taong hindi naman talaga tunay na mananampalataya, ayun, iskapo na kapag may mga problema nangyari. Why? Bakit? Kasi hindi yan nangyayari automatically. Meron kang effort na dapat gawin. Ano yun? Sumampalataya sa Kanya. Faith without works is dead. Merong aksyon. Okay, tuloy natin ha. Meron pa. Okay. Bakit hindi tayo dapat matakot? Okay, why should we no longer be afraid of God? Kasi children of God's wrath tayo kanina, di ba? Bakit hindi na tayo dapat matakot? Bakit? Because we now have a great high priest. Sino yan? Si Jesus Christ who rules over the house of God. Yan. Wala nang dapat takot. Our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Yan na naman tayo. Ano yung parte ng Diyos? Nilinis niya tayo. Ano naman trabaho mo? Manatili kang malinis. Palaging merong aksyon na dapat gawin. Hindi pwedeng automatic ang lahat. Ito ang problema ng maraming tao na sinasabing, alam na ng Diyos ang ating ipagpe-pray, wag na tayo mag-pray. Alam naman ng Diyos ang ating mga kasalanan, wag na tayo mag-confess. O di wag ka na maging mananampalataya, alam mo na pala automatic na lahat. Hindi pwedeng ganoon. When we begin to teach people na wala silang responsibility, ayun, magigewang-gewang ang buhay ng mga taong yan. There is always a responsibility. Meron tinatawag na positional sanctification. Alalim ba yun? Positional sanctification. Nilinis ka na ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan, pero meron pa rin practical sanctification. Pananatilihin mong malinis ang sarili mo mula sa kasalanan. Kaya merong 1 John 1:9, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all of unrighteousness. Kapag ang nagtuturo ng mga salita ng Diyos, o pag tinuturuan natin ng mga tao na wala na silang dapat pang gawin dahil automatic na lahat, dahil biniyayaan na tayo ng Diyos ng lahat ng kanyang mga biyaya, at wala na tayong tinuro sa kanilang manatili kang banal, manatili kang sumusunod, manatili kang nagbabasa ng salita ng Diyos, manatili kang sensitibo sa leading ng Holy Spirit. Kapag hindi natin naturo yon, asahan mo, marami mga tao ang magigewang ang buhay diyan. Hindi nila maiintindihan yung kanilang responsibility. So laging merong God's part at merong tao responsibility. Kaya meron tayong positional sanctification at practical sanctification. Yes, yun na? Alright. So, ano ngayon ang conclusion nito? Conclusion, take action. Okay. Verse 22, nandun pa rin tayo sa Hebrews 10.
let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. Kailangan ba ng action dyan? Oo, let us go. Hindi ka mapupunta doon kung hindi ka mag-go. Saan? Sa presensya ng Diyos. Ano ang kailangan? Sincere hearts na merong buong pusong pagtitiwala sa Kanya. Verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promises. Hold tightly, may effort yan, hindi ba? Without wavering, pagpabago-bago ng isip, di ba? To the hope that we affirm. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa kanyang mga pinangako. Paano malalaman yung kanyang pinangako kung hindi mo naman binabasa yung mga pangakong nakasulat sa banal na kasulatan? Tama? And then verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Think of ways, maging creative. Yung ibig sabihin niyan, di ba? Think of ways to motivate one another. Nandiyan na po yung detalya, sinulat ko na dyan para maintindihan natin. Ibig sabihin nito, buksan mo ang mata mo at humanap ka ng mga taong pwede mong i-motivate sa bawat sandali. And let us encourage one another. Anong opposite ng encourage? Discourage. Diba? To encourage simply means to provide support, to, support, confidence, or hope, to persuade someone to keep going, to continue what he has or God has started to do, or to provide stimulation toward the development of their individual lives. Okay, actually, pinagbaliktad ko lang para maisingit ko yung negative sa huli. Ito yung first part, actually in verse 25. Let us not neglect our meeting together. Action yan. Di ba? Ibig sabihin yan, make your presence count. Okay. So, tapos, ang dulo nito ay nasa Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. If you serve Christ with this attitude, nakita niyo yung attitude na yun? Attitude, you will please God and others will approve of you too. So then, let us aim, action na naman yan, for harmony in the church and try to build each other up. Ano po ang punto ng mga talatang ito? Bilang mga adopted children, wala tayong maipagmamayabang. To begin with, we have nothing. Lahat ng mga meron tayo, pinagkaloob lang sa atin ng ating Ama. Kung hindi tayo ginising ng Diyos kaninang umaga, wala rin po tayong buhay sa oras na ito. Kung hindi tayo binuhay ng ating Panginoon, wala tayong maipagmamalaking trabaho, wala tayong mga namang bagay na meron tayo sa ating paligid. Ang ibig sabihin, we owe it all to God. Tama po ba? Utang natin lahat yan sa ating Panginoon, wala tayong maipagmamalaki. Bilang mga adopted children of God, responsibility po natin to take action. Take action, ang ibig sabihin, meron kang gagawin para mapanatili mo na yung relasyon mo sa Diyos ay nasa ayos na lugar.